Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At kanina nga po, sinalubong tayo ng mga nagagandahang host na sila Maine Mendoza, Miles Ocampo, Allen K. Karen, and Raisa May Dizon na talaga namang balikatan po ang labanan mga Kadabarkads. Samantalang mas pinainit ni Yoon Yul Kim ang pananghalian natin kanina sa kanyang inalay na kanta para sa mga Dabarkads natin. At muli pong nagbabalik ha mga Dabarkads, ang therapy na minahal po ng marami. At since January to ngayon mga Kadabarkads, meron pong isang clone na nagse-celebrate ng first anniversary niya po dito sa Itbulaga or sa clones. Walang iba kundi po si Lucky M. Robles. Meron nga po siyang kwento mga Kadabarkads. Sabi niya, ang kwento ni Kuya Lucky. Forever thankful and grateful to our Lord God sa lahat ng blessings na binigay niya hindi lang sa akin pati na din sa ating lahat. Malaking pasasalamat sa TBJ Production Inc. Ma'am Jen, Tito Zen, Bossing Vic, Tito Joey, Ma'am Alan K, Kuya Jose, Kuya Wally, Mama Paulo, Kuya Ryan and Miss Maine, Miss Miles, Raisa, Sis Karen, Atasha, Kapatid Yul at Mama Ian, Red Singing Queen sa lahat ng staff and crew ng Itbulaga. Maraming salamat. Maraming salamat Mama Oreo Block sa pagtawag niya sa akin noong January 1, 2025 para maging unang contestant ng The Clones for January 2, 2025. Pilot episode, salamat sa opportunity na ito na ibinigay mo sa amin sa The Clones. Salamat din ng marami Kuya Pedro Bosita Jr. and the Hollow Block sa paggabay sa amin sa tugtugan. Happy first year anniversary sa akin bilang clone ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Kaya naman batiin natin ang happy first year anniversary si Lucky M. Robles. And speaking of the clones mga Kadabarkads, meron tayong dapat abangan para kay Jerome Ibardome, clone ni Pavarotti, and syempre, clone po ni Julio Iglesias by January 7, 2026, 3pm po yan Wednesday. Dito po yan sa Sky Garden sa may Phil Friendship Highway, Angeles City. So, pwede kayong pumunta. Invited po ang lahat mga Kadabarkads para yan kay Julian for the 7th birthday. Syempre, with special guest, si Miss Beverly Salviejo. Hosted by Neo, Kuya E. De Fadua. So, invited kayo dyan, mga Kadabarkads, Sky Garden Cafe, and Resto. And ngayon pa lang, congratulations sa 3 clones natin. Samantalang, happy birthday naman kay Dabarkads, Alden Richards. Ngayon January to kasi mga Kadabarkads ang kanyang birthday. And congratulations din sa kanyang panibagong project mga Kadabarkads na meron pong pamagat na Code Gray. At alam nyo ba mga Kadabarkads, hindi lang po yan ang project ni Alden Richards kundi ang daming offer po sa kanya. Sabi nga dito, ngayong 2026 asahan ang pagbalik teleserye ng Asia's multimedia star na si Alden, patuloy rin ang pakikipag-collaborate bilang isang producer. May mga naka-line up pa na tayong project, isang hosting job, then may mga TV series na po. Babalik talaga tayo sa teleserye, and of course, there is a project in partnership with another streaming platforms dito sa atin. Isa marahil sa malaking proyekto nga abangan kay Alden ang kanyang kauna-unahang Hollywood movie niyang Big Tiger, kung saan di lamang siya aktor kundi co-producer din. Sabi ni Alden, given the opportunity of course with this project that we have which is Big Tiger, nagkaroon ng opportunity naman na magkaroon ng partnership with an international team. I like to believe that this is the start. Sana tuloy-tuloy. And kahit papaano maka-penetrate tayo sa international scene. So yun na mga Kadabarkads, international project mga Kadabarkads ang binigay kay Alden Richards, at hindi lang po siya basta actor dito, kundi parang producer na rin mga Kadabarkads.
Kadaberkads. Sobrang laking blessings nito kay Alden ngayong 2026. Kaya ngayon pa lang, congratulations Daberkads Alden. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa panibagong write-ups patungkol ito sa Kapatid Network. Sabi dito, malaya na ang Kapatid Network sa monopolyo ng broadcasting, malaya na ang TV5 para mag-produce ng kanilang mga kalidad at di-kalibreng programa. Bawal ang abusado at mapang-api. Yan ang inilaban ng mga pari noong panahon ng Gomborza, Gomez, Burgos at Zamora. Kaya naman unang pasabog ng TV5 mamayang gabi pagkatapos ng Totoy Bato ang pelikulang Gomborza na kinatatampukan ni Cedric Juan, Dante Rivero, Enchong D, Piolo Pascual, Elijah Caldas, kasama na rin sila Khalil Ramos, Jeffrey Quizon, Tommy Alejandrino at Jaime Fabregas. Isa itong bigating pelikula na sumasalamin laban sa mga pang-abuso at hindi patas at hindi makataong tratamento ng Espanya sa mga Pilipino. Yan din ang tanging ipinaglalaban ni Totoy Bato na kinatatampukan naman ni Kiko Estrada. Warm up pa lamang ang mga programa ng Kapatid Network at inaasahan nating mapapanood ang linyada ng mga bagong programa bago sumapit ang buwan ng Pebrero. Tila buong husay at galing ang mga bagong programang ito dahil simula ngayong araw marami na tayong pagpipilian at malaya na tayo sa isang programang nakahain sa iba't ibang network. Todo-todo na sa 2026. Samantalang kakapasok lamang na balita at syempre nakakalungkot din na balita. Ito po ay tungkol sa pag-demolish ng isa sa mga property po ng ABS-CBN na syempre kinatatayuan din po dati ng isang noontime show. Sabi nga dito, ABS-CBN Complex sa Quezon City gigibain na simula ngayong taon, ibinenta pambayad umano ng mga pagkakautang. Nakatakda ng i-demolish ang iconic property sa Quezon City, ang ABS-CBN Broadcast Complex ngayong taon. Ito ay matapos ibenta ng ABS-CBN ang malaking bahagi nito sa Ayala Land Inc. Ibinenta nila ang 3 ektaryang bahagi mula sa kabuang 4.4 na ektarya nito sa halagang 208,203.00 kada square meter. Kasama ang gigibain simula ngayong araw ay ang iconic Millennium Tower at ang nalalabing mga infrastruktura tangyang ELJ Communication Center at mga studios nito ang matitira. Nangyari ang bentahan nito ng nakaraang taon para umano mabawasan ang pagkakautang ng ABS-CBN sa halagang 13 bilyong peso. So marami pong nalungkot mga kadaberkad sa balitang ito kasi syempre marami pong memories ang nabuo sa naturang property ng ABS-CBN at ngayon po ay gigibain na ito. Para daw yon sa pangbayad ng mga utang ng ABS-CBN. Well, sabi nga nila kung merong magsasara or merong benenta, merong nawala, merong panibagong darating na blessings para po sa kanila. 'Di ba? And sana po makaahon din sila, makabawi din sila sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdadaanan po nila ngayon. Kasi syempre, naging parte din po ng Kapatid Network ang ABS-CBN. 'Di ba? Kaya be good to us since 2026 na ngayon. So kayo ba mga Kadaberkads, anong sa inyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.